Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po sa probinsya ng Camarines Sur. Magandang umaga dito po sa lungsod ng Naga. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated or AMNI, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños, na inyong makakasama, maririnig sa radyo, mapapanood live. At sa technical side, atin din pong makakasama si Sir Stephen Fabis. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga kagigising lamang at yung iba naman ay talagang nakabukas ng radyo at nakaantabay na live sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, panunood at pagsuporta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ilang minuto na atin pong sama-samang pag-aaral ng mga aral ng Diyos, hayaan natin na ito ay tanggapin po natin ng may kababaang loob upang sa ganoon ito ay makatulong upang patuloy na tayo ay mapalapit sa Diyos. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at sa inyo pong pamilya. Magandang umaga po. Magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido at sa lahat pa po ng manunood at makikinig ngayon sa aking mga kaibigan dyan sa Katagalugan. Live po tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas at sa iba pang panig ng mundo. Tayo po ay pwedeng marinig. Ano po? So, sige po, tuloy na ho tayo dahil po napakabilis po ng oras. Maiksi lamang ating minutong pag-aaral-aral. Kaya, tuloy na ho tayo. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay manggagaling po rito sa Lucas Kabanatang 6. Ang talata po ay 46. Sa English Bible, ito po ay Lucas Kabanatang 6. Talata, sa English Bible, Luke chapter 6 verse 46. Yan. Babasahin ko po sa wikang Filipino dahil kailangan ito ang gamitin ko para lahat ng dialect ay makaunawa. Hindi lamang po mga Bicolano ang nakikinig sa biyaya sa pagkaaga. Marami na rin po nagsabi sa akin na sila po ay nakikinig sa Quezon at sa ibang panig ng Katagalugan. Dumidirekta po sila sa YouTube channel po ng DWLV 91.9 FM Biyaya sa Pagkaaga. Magandang umaga pong muli kay Ma'am Lourdes Garrido. So dahil sa ganitong kadahilanan ay gustuin ko mang magbikol, wag mo na po, ano. Total, nakakapakinig naman tayo ng mga Bicol na mga balita. Pero dito sa segment na ito, mahalagang magsalita ng Tagalog para marami ang makaunawa. Okay, Lucas 6:46. Ganito po ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon. Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Manalangin po tayo, Ama naming Diyos sa langit. Muli po kaming nagpapasalamat sa buhay na muli po ninyong ipinagkaloob sa amin. Salamat din po sa kalayaan na ngayon ay makakapakinig kami, makakapag-aral, makakapagbasa,
ng mga aral mo, Panginoon, na nasusulat sa banal na kasulatan. Abang kami po nakikinig, sa lahat ng makikinig at manunood po ngayon, ikaw ang magbigay ng kaunawaan sa kanila, sa amin. Sa pangalan po, Ama, ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Gusto ko pong ipaalala ngayong umaga na bahagi po ng ating pagiging makadiyos. Bahagi po ng pamumuhay natin na may pagiging matuwid ay kung paano po tayo mag-isip at kung ano ang mga perspektibo natin sa buhay. Dito po sa kababasa lamang ho natin sa Lucas Kabanatang 6, talatang 46, isang simple at malinaw na paalala mula sa ating Panginoong Kristo na parang binibigyan niya ang tayo ng malalim na kaisipan, pero kailangan tayo ay magpasya kung sino talaga ang ating susundin bilang Panginoon ng ating buhay. Di po ba ang Panginoon Kristo ay tinatawag nating Lord, Lord Jesus Christ? Lord means ay master. Ano po? Sa Pilipino po, tinatawag natin siyang Panginoon. Pag sinabi hong Panginoon, nangangahulugan na ito na tayo ay alipin at siya yung nasusunod dahil siya nga ang Panginoon. Sa Bicol, tinatawag, pigaapudta siya na kagurangnan, di ba? Yan ang apudta sa iya sa Bicol na dialect, kagurangnan. Buot sabihin kang kagurangnan, maninigo na ang sa iyang kabutan an masusunod sa satong mga buhay. Alagad, minsan bako man siring ang nangyayari. Kaya mahalaga na ngayong umaga mabigyan tayo ng paalaala mula rito sa nasusulat na aral ng Panginoon na habang tayo nabubuhay pa, ay talagang matatag na tayo ay pumili ng magiging Panginoon ng ating buhay. Pag-aaralan natin maya-maya kung gaano ito kahalaga. Alam niyo po ba na isa sa pinakamaselang gagawing desisyon o pagpili natin bilang tao ay kung sino ang gagawin nating master, kung sino ang gagawin nating Panginoon ng ating buhay. One of the major choices in life that we need to put into major consideration, one of these is sino ang gagawin mong master, gagawin nating Panginoon ng ating buhay. Ang tanong, bakit? So, titinan ko po kung ilan lamang ang aking kakayanin, pero mahalaga na ito ay ating maunawa sapagkat dito po nakasalalay ang ating destiny, ang ating eternal destiny. Ito at dito, ito ang magdidetermina kung saan pupunta ang tao pagkatapos na tayo ay mamatay. Ayaw man nating pag-usapan ng kamatayan, pero darating talaga tayo dyan. At dahil darating tayo dyan, ibig sabihin nito, abang buhay pang tao, mag-isip-isip, magdesisyon ng may katatagan kung sino ang gagawin nating Panginoon ng ating buhay. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo dito sa kababasa lang natin, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? So, nag-iiwan siya ng tanong. Kumbaga sa counseling, ay pinapayagan ng counselor ang kanyang counseli na siya mismo ang makatuklas ng magiging solusyon sa kanyang problema. Sabi ng Panginoon, kung talagang tinatawag niyo akong Panginoon at kung ako talaga ang Panginoon ng inyong buhay, bakit hindi niyo ako sinusunod? Bakit ang inyo pa rin mga prinsipyo? Bakit ang inyo pa rin mga perspektibo sa buhay ang inyong sinusunod? Magandang umaga po kay Sister Anita Peña. Magandang umaga po.
So, ito po ay nag-iiwan sa atin ng malalim na kaisipan na habang tayo buhay pa, kinakailangan na po, again po, kinakailangan. Hindi pwedeng hindi tayo pumili. Kailangan tayong pumili at iisa lang ang dapat nating piliin. Wala pong iba, ang Panginoong Hesukristo na siyang dapat maging Panginoon talaga ng ating buhay. Ngayon, ang tanong, bakit? Yan ang mahalagang pag-usapan natin ngayong umaga. Bakit kinakailangan natin siyang gawing Panginoon ng ating buhay? Paglilinaw lamang po, bagaman ang ating Panginoon Kristo ay Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, hindi po siya dumarating sa buhay ng tao bilang isang mananakop. Kinakailangan natin siyang payagan na gawin natin siyang Panginoon ng ating buhay. Ano po, hindi lamang tagapagligtas. Ang gawin siyang tagapagligtas, napakadali lang yan eh. 'Di ba? Ginagawa natin siyang tagapagligtas kapag tayo ay nasa bingit ng kamatayan, kapag maraming problema, 'di ba? Para hindi tayo mapaimpyerno, kaya may mga tao na minsan nga napipilitan lang, tinatanggap niyang tagapagligtas ang Panginoon sa Kristo. Pero dito sa talatang ating binasa, ang pinag-uusapan po rito, ang gagawin natin siyang Panginoon ng ating buhay. Hindi yun madali, mga minamahal kong tagapakinig. Ang gawin nating Panginoon, ang Panginoong Kristo sa ating buhay, ay nangangailangan ito ng matatag na desisyon. Kung nagbabasa kayo ng banal na kasulatan at kung may katabi kayo ngayon na banal na kasulatan, mangyari pong buksan ninyo ang Lucas, Kabanatang 9, talatang 23. Ganito ang nasusulat dyan. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ang sino mang ibig, sumunod sa akin. Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Paano naman tayo makakasunod sa Panginoon kung hindi nga natin siya ang Panginoon? Mahirap namang sumunod sa isang tao na hindi naman talaga siya ang ating talagang sinusunod. Parang mga namamasukan o nangangamuhan na kahit nga minsan ayaw mong sumunod sa mga ipinag-uutos ng iyong amo, ng iyong Panginoon dito sa lupa, ay nauobliga kang sumunod kasi pag hindi ka sumunod, walang sweldo. At may posibilidad pang matanggal ka sa trabaho. Pero pag ang pinag-uusapan ho natin ay gawing Panginoon ang Panginoon sa Kristo sa ating buhay, ibang usapan yon. Ito ay nangangahulugan ng matatag na desisyon. Kung naalala ho natin yung kababasa lang natin ngayon, binasa siguro ninyo, napansin nyo, hindi talaga siya namimilit ng tao. Isang desisyon ng tao ang gawing Panginoon ang Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Diyos sa langit ay kailangan gawin natin siyang Panginoon, hindi lamang Diyos na tinatawagan kapag tayo may mga problema. Ang tinutukoy ditong Panginoon, ibig sabihin nito, una, bakit mahalaga na gawin natin siyang Panginoon? Unang-una, kapag siya ang Panginoon natin, buhay pa tayo, ay napakaliwanag na ang ating eternal destiny. Ibig sabihin yan, may kaligtasan ang ating kaluluwa. Bakit? Sapagkat siya ang ginawa nating Panginoon. Sapagkat dito nakasalalay kung sino ang Panginoon ng buhay natin, dito nakasalalay ang paruroonan ng ating kaluluwa pagka tayo namatay na. Kaya napakahalaga, isang napakatalinong desisyon na buhay pa ang tao, ginawa niya ng Panginoon at sinusunod sa buhay ang Panginoon sa Kristo. Bakit? Sapagkat siya ay kaligtasan. Gawa, Kabanatang 4, talatang 12, kung may Biblia kayo, pwede niyong basahin. Ang sabi diyan, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalang ibinigay na sukat
ikaligtas ng tao. Ibig sabihin nito, pag ginawang Panginoon natin ang Panginoon Kristo, tiyak ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Bakit? Siya nga kasi ang kaligtasan. Napakalinaw na turo yan ng aral ng Diyos, ha? Hindi aral ng tao, aral ng Diyos. Na ang sabi, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ibig sabihin nito, wag nang mag-imbento ang tao ng kung ano-ano at kung sino-sino ang tinatawagan at kung sino-sino ang nilalapitan para sa kaligtasan. Si isa lang naman ang kaligtasan natin, ang Panginoon Kristo. Ang tanong, bakit? Sapagkat siya ang namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya pag ginawa ng taong Panginoon ng Panginoon Kristo, tiyak ang iyong kaligtasan. Sapagkat siya mismo ang kaligtasan. Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 14, talatang 6, nagsasabing, ang sabi ng Panginoon Kristo na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, ayon sa John chapter 14 verse 6. Kaya ganoon kahalaga na siya ay ginagawa nating Panginoon ng ating buhay, sapagkat dito nakasalalay ang ating kaligtasang pangwalang hanggan, ang ating eternal salvation. Pangalawa, kung bakit napakahalaga na ang Panginoong Kristo ay ginagawang Panginoon nating mga tao, sapagkat dito rin nakasalalay kung sino ang magpapaikot ng buhay mo at kung sino ang magdadrive ng buhay mo. At dito rin nakasalalay ang iyong kaligtasan o ang iyong kapahamakan. Kapag ginawa ng tao na Panginoon ang Panginoon Kristo, unang-una, tiyak na ang ating eternal salvation, eternal destiny. Pangalawa, tiyak na mapapabuti tayo. Kaya nga baga sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 6, talatang 24, kung may Biblia kayo, pwede niyong basahin. Ano sabi niya? Walang makapaglilingkod ng sabay sa Panginoon at sa kayamanan. Doon naman, ang Panginoon Kristo ay nagtuturo tungkol sa perspektibo, tungkol sa wealth, sa pera, sa kayamanan. Na ang sabi niya, kailangan pumili ang tao. Sino ba talaga ang magiging Panginoon niya? Ako o ang kayamanan? Ganun lang po kasimple na pinupukaw ng Panginoon Kristo ang atensyon ng kanyang tagapakinig. Kumbaga, nililid niya, inaakay niya ang kanyang tagapakinig na magdesisyon ng isang napakatalinong desisyon. Ang problema sa ating kapanahunan ngayon, hindi natin napapansin, masyado nang binubulag ng demonyo ang sangkatauhan. Naglalatag ang demonyo ng mga bagay-bagay sa mundong ito, na kapag ang tao nasilaw, kapag tayo ay nadala ng mga ipinapain ng demonyo, ito ang magiging dahilan para yung mga bagay na yun ay maging Panginoon ng buhay natin. Pero ang delikado, iyon ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Sa kabilang banda, samantalang kapag talagang ang tao nagdesisyon na ginawa niyang Panginoon ang Panginoon Kristo ng buhay niya, idadrive tayo, aakayin tayo ng Panginoon sa tamang landas, sa makabubuti sa atin. Yun na ang pagkakaiba, napakalaking pagkakaiba. Samantalang pag nagpasya ang tao na si Satanas, ang Diablo, ang kaaway, ang gawin niyang Panginoon, napakalinaw ang iyong destiny, impyerno, sigurado yan. Kasi hindi naman magnanais ang demonyo na ang tao ay mapalapit sa Diyos. Pag ginawa ng taong Panginoon niya ang demonyo, magiging makademonyo rin ang taong yan. Yan ay magiging utak demonyo rin. Ang kanyang mga perspektibo ay makademonyo rin. Ganun kadelikado. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Kristo, pumili tayo. Sino ba talagang Panginoon mo? Ang Panginoon sa langit o si demonyo? Kaya ganoon kaselan ito, mga minamahal kong mga tagapakinig.
Yung simple lang na mga motivation, yung ano ang nagmo-motivate sa tao, doon po mapagkikilala kung sino talaga ang Panginoon ng tao. Ganun lang o kasimple yun. Kung sino ang nagpapaikot ng buhay mo at kung sino ang pinaglalagakan mo ng napakaraming oras, ng pera, simple lang i-analyze na siya talaga ang Panginoon mo. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Kristo, pumili kayo. Kung talagang ako ang Panginoon nyo, sundin nyo ang aking mga palatuntunan, mga pamantayan, mga prinsipyo na aking tinuturo. Mga minamahal ko mga tagapakinig, alam nyo ba ang salitang Christian? Sa Filipino po ay Kristiyano o mananampalatayang Kristiyano. Galing yan sa pangalan ng Panginoon. Na pag sinabing Christian, tagasunod o alagad ng Panginoon sa Kristo. Kung may Biblia kayo, mababasa po ninyo yan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 11, talatang 26, na nagsasabi na doon sa lugar ng Antioquia, unang tinawag na mga Kristiyano ang mga alagad. So, ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano ay pagiging alagad ng Panginoong sa Kristo. Hindi pwede na mag-angkin ang isang tao nagpapatawag na Kristiyano, pero ibang aral naman ang sinusunod. Ibang persona naman ang sinusunod. O pinaglalagakan ng kanyang debosyon. Kailangan tayong mga Kristiyano, ang pinaglalagakan natin ng ating mga debosyon, yung ulo, yung pundasyon ng ating pananampalataya. Wala pong iba ang Panginoong Hesukristo. Pag usaping pananampalataya, hindi po maaari na pinapayagan natin ang isang tao na kinokontrol tayo. Tandaan natin yan. May isip tayo at nandyan po ang mga aral ng Diyos. Yun ang sundin natin. Huwag nating payagan na para tayong robot na sumusunod sa isang leader ng relihiyon. Buti sana kung tama ang ipinapasunod. Magandang umaga po kay Sister Rochelle Paranyal Parco Padillo at sa buong pamilya po. Magandang umaga din po kay Ma'am Juliet Marmol Nuura. Okay po. So, mahalaga ito mga minamahal kong mga tagapakinig. Ang kagandahan, dito ako magtatapos kasi napakabilis ng oras. Una, pag ginawa ng tao, pag ginawa nating Panginoon, mismo ang Panginoon sa Kristo, tiyak na ang ating kaligtasan. Pangalawa, nakasalalay kung sino ang ating pinapanginoon, doon nakasalalay kung saan natin igugugol ang buong buhay natin. Magandang umaga po kay Sister Flor Obrero Cabañez. Pastora, magandang umaga po. So, mahalaga na ito ay maunawa nating mabuti. Kasi dito, ito ang magdedetermine kung sino ang magpapaikot ng buhay mo. Delikado kapag ginawang Panginoon ng tao ang demonyo, si Satanas, na ang sabi nga ng 2 Korinto, Kabanatang 4, talatang 4, kung may Biblia kayo, pwede niyong basahin, maliit na litrang di ang ginamit dyan, na ang Diyos ng sanlibutan ito, ang demonyo. At binubulag niya ang isipan ng mga tao para huwag maniwala o huwag maliwanagan ng ebanghelyo, ng kaligtasan. Ganun kadelikado. Tapos pipiliin ng tao na gawin niyang Panginoon si Satanas, di ikaw na rin ang naghanap ng iyong kapahamakan. Buhay ka pa, nag-aantay ka na lang mamatay kasi mapapa-impyerno ka kapag si Satanas ang pinili mong maging Panginoon. Ganoon kadelikado yon. Kaya minamahal ko mga tagapakinig bago ako magtapos, itong binasa natin ngayon na ating pinanggagalingan ng ating pinag-aaralan, Lucas Kabanatang 6, talatang 46, ay dinadala tayo ng Panginoong Kristo para tayo ay magpasya, para tayo ay magdesisyon. Isang personal na desisyon.
Hindi ito gagawin ng iba para sa atin, tayo mismo. Uulitin ko, ang Panginoong Kristo hindi po dumarating bilang mananakop ng ating buhay. Kailangan natin siyang payagan. Kailangan tayong pumili na gawin natin siyang Panginoon. At matapos tayong magpasya na gawin natin siyang Panginoon, kinakailangang susundin natin ang kanyang mga prinsipyo, mga batas, mga pamantayan sa buhay. Pangalawa, dalawang bagay pinag-aaralan natin ngayon, dalawang bagay lang. Una, pag ginawa natin siyang Panginoon, tiyak ang ating kaligtasang eternal. Bakit? Siya mismo ang kaligtasan. Pangalawa, dito rin nakasalalay kung tayo ay mapapahamak o mapapabuti. Dito nakasalalay kung magiging matahimik ang buhay natin o magiging magulo. Depende kung sino ang ating Panginoon. O kaya minamahal ko mga tagapakinig, kung sakali man hindi mo pa ginagawang Panginoon ang Panginoon Kristo, hindi pa huli ang lahat. Piliin mo na siya ngayon habang buhay ka pa. No? Ikaw ang magdedesisyon kung ikaw ay mapapalangit o mapapaimpyerno. Ganun lang po kasimple yun. Ano po? Nakasalalay lang ito sa ating matalinong desisyon. Wag tayo, maraming tao naway liwanagan sila ng Panginoon. Maraming tao ang mapapahamak dahil ginagawa nilang Panginoon si Satanas. Maraming tao sunod-sunuran sa mga aral ng demonyo, sa kung anong dinidikta ng demonyo. Samantalang pwede ka namang pumili na gawin mong Panginoon ng buhay mo ang Panginoong Kristo. Tapusin ko po ito sa isang panalangin ng pagtanggap. Sa mga naniniwala, pwede nyo itong gawin. Kung hindi kayo naniniwala, di problema nyo po yan. Sabi ko nga po sa inyo, dyan nakasalalay kung maliligtas ang iyong kaluluwa. Wala pong mawawala sa inyo kung sumunod kayo sa panalangin ito. Sige po, sumunod po kayo sa mga gusto. Ama naming Diyos, gawin nyo po itong personal sa buhay nyo, amang Diyos sa langit. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Inaamin ko po, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa sarili kong kaparaanan. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon ko, Panginoong Hesukristo. Iligtas mo ang aking kaluluwa at ikaw po ang magpatakbo ng aking buhay tungo sa aking ikaliligtas. Ito po ang aking dalangin ng paghingi ng kapatawaran, ng pagsisisi. Mula ngayon, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Ito ang aking dalangin ng pagtanggap sa iyo, Panginoong Kristo. Amen. Kung sumunod kayo, narinig ng Diyos yon. Sa pangwawakas po ng panalangin, manalangin po tayo. Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng nakinig at lahat ng nanood ngayon at sa lahat pa po ng magre-replay nito. Pagpalain niyo po sila sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Susunod na po ang Kakampi Network News, ihatid ni Sir John Bernas. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako muli ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.